Life story at legacy ni Nora Aunor at detalye sa kanyang pagpanaw sa edad na 71 years old. Isang nakakagulat na balita na naman ang nakuha ng entertainment industry. Hindi pa kasi nagtatagal mula nang pumanaw ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales, ay mayroon na namang isang veteranang aktres ang ipagluluksa ng entertainment industry. Ang nag-iisang superstar ng Philippine cinema na si Nora Aunor kasi ay nabalitang pumanaw na rin noong April 16, 2025. Siya ay 71 years old. Si Pilita at Nora ay parehong parents-in-law sa anak ni Nora na si Lotlot de Leon na dating ikinasal sa anak ni Pilita na si Ramon Christopher Monching Gutierrez. Nakumpirma ang pagkawala niya sa pamamagitan ng Facebook post ng anak niyang si Ian de Leon. Isang black and white photo nito ang nilagyan niya ng caption na, "We love you, ma. Alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po, ma. Nandito ka lang sa puso at isipan namin." Ang isa pa niyang anak na si Matet ay nag-post din sa kanyang social media ng litrato nilang dalawa noong araw ng kanyang kasal. Simpleng mensahe lang ang kanyang isinulat at sinabing, "I love you, mommy." Ang panganay ni Nora na si Lotlot ay nag-post na rin ng tribute para sa kanyang ina. Aniya, "It is with deep sorrow that we announce the passing of Nora Aunor, our beloved mother, celebrated television and movie actress, and a true national artist of the Philippines. Born on May 21, 1953, she touched generations with her unmatched talent, grace, and passion for the craft. Her voice, presence, and artistry shaped a legacy that will never fade. She was a star not only on screen, but in the hearts of many, and stars like her never stop shining." Funeral service details to follow. We thank everyone for their love and support, and ask for continued prayers during this time of mourning. Her light lives on, forever loved, never forgotten. Hanggang sa mga oras na isinusulat ang artikulong ito, ay wala pang ang detalye tungkol sa burol ng superstar. Ang sanhi rin ng kanyang pagpanaw ay hindi rin binanggit ng kanyang mga anak sa kanilang post. Pero kung ating babalikan ang taong 2023, sinabi ni Nora sa isang interview na kamuntik na rin siyang bawian noon ng buhay. Halos 3 minuto rin itong nangyari. Labas-masok siya sa ospital noon. Nakaranas kasi si Nora ng mababang oxygen level na nag-udyok sa kanya na sabihin sa mga kasama na itakbo siya sa ospital. May insidente na sabi ko, "Halika na kasi bumababa yung oxygen ko sa katawan." Tumakbo na naman sa ospital. Pagtapos sa ospital sabi ko, "Oxygen lang po ang kailangan ko." Ang insidenteng iyon ay hindi madaling makalimutan dahil walang tumulong sa kanya nang makarating sila sa ospital matapos niyang humiling na kabitan ng oxygen. Isang himala na lang daw ang mga sumunod na pangyayari nang magising siya na nasa ICU na siya. Pero pag-alala naman niya ay hindi iyon ang una niyang near-death experience. Ibinahagi niya ang isang car accident na kanyang kinasangkutan noong 1982 na nagkataon din habang kinukunan ang iconic movie niyang Himala. Aniya, "Nag-head-on ako. Ako yung nagda-drive." Inakala raw ng buong staff ng pelikula ay pumanaw na siya noong mga oras na yon. Total wreck kasi ang sasakyan at himala na lang talaga na nakasurvive siya noong mga oras na yon. Matapos ang pangyayaring ito, naniniwala si Nora na hindi pa tapos ang misyon niya at marami pa siyang kailangang gawin sa mundo. Taong 2016 din nang ipa-opera niya sa Amerika ang kanyang lalamunan matapos maapektuhan ang kanyang boses. Nangyari ito matapos siyang sumailalim sa cosmetic enhancement noon sa Japan, kung saan 3 days siyang hindi nagising, kaya binutasan ang kanyang lalamunan. Ang isa sa mga misyon niya ay ang tumakbo bilang second nominee ng Philippines Champ Guardians Party List sa darating na May 2025 elections. Ang kanyang Certificate of Candidacy o COC ay inihain niya noong October 2024 dahil malaki ang kanyang paniniwala sa advokasya ng nasabing grupo. Subalit nito lamang March 2025 ay nabalita ang pag-withdraw niya sa party list, citing health reasons and loss of trust. Ipinaliwanag ni Nora na noong una ay naniniwala siya sa advokasya ng People's Champ Guardians. Ngunit kalaunan ay nawalan siya ng tiwala.
sa mga nagkumbinsi sa kanya na tumakbo para rito. Dagdag pa niya, pinaalalahanan din siya ng kanyang mga doktor na umiwas sa stressful situation kagaya ng pangangampanya. Sa kabila nito, sinabi niya na magpapatuloy siya sa kanyang pangako na magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Hindi lamang ang pag-atras sa eleksyon ang kanyang hinarap noong siya ay nabubuhay pa. Isang malaking debate ang inabot ng usapin noon sa pagbibigay sa kanya ng titulo bilang national artist ng ating bansa. Naging kontrobersyal ang taong 2014 nang madisqualify siya sa nasabing titulo sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang naging kaso niya sa ipinagbabawal na gamot ang naging dahilan ng hindi pagkakasama ng kanyang pangalan sa pinakabagong listahan ng mga national artists. Pero makalipas ang halos isang dekada ng insidente, tuluyan nang ginawaran si Nora ng The Order of National Artists of the Philippines for Film and Broadcast Art. Taong 2022 nang ito ay mangyari at ayon sa National Commission for Culture and the Arts, siya ay kapuri-puri sa kanyang malawak na filmography na nahigitan ang bilang ng mga parangal at citations na kanyang natanggap mula sa mga local and international organizations. Isinilang si Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga City, Camarines Sur noong May 21, 1953, kina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Siya ay mayroong 9 na kapatid, kabilang si Eddie Villamayor, isang dating artista. Nag-aral si Nora sa Mabini Memorial College noong 1959 hanggang 1960, noong siya ay nasa first grade, at lumipat sa Nichols Air Base Elementary School noong 1960 hanggang 1962, nang siya ay umabot sa second grade. Nagtapos siya ng high school sa Generosa de Leon Memorial College sa Parañaque, isang sangay ng Centro Escolar University. Si Nora, o mas nakilala sa tawag na Ate Guy, ay sumikat sa entertainment scene noong 1960s bilang isang mang-aawit. Itinanghal din siyang winner sa sikat na singing contest noon na Tawag ng Tanghalan, na kinanta ang awiting Moonlight Becomes You. Dahil dito nakagawa siya ng ilang mga albums at pinasikat ang classic songs tulad ng Pearly Shells, Maria Leonora Teresa at Dandansoy. Taong 1976 nanalo siya ng Best Actress Honors sa Gawad Urian at Famas sa kanyang pelikulang 3 Taong Walang Diyos. Nagpatuloy ang pagganap niya sa mga hindi malilimutang karakter sa ilang iconic movies kabilang ang Minsay Isang Gamo-Gamo noong 1976, Ikaw Ay Akin at Atsay noong 1978, Bona 1980, Bulaklak sa City Jail 1984, at The Floor Contemplation Story 1995. Nakakuha rin siya ng Grand Slam trophies noong 1990 bilang Best Actress para sa pelikulang Andrea, Paano Ba Ang Maging Isang Ina? Mula sa Gawad Urian, FAMAS, Film Academy of the Philippines, Metro Manila Film Festival, at Philippine Movie Press Club. Noong 2013, naiuwi naman niya ang Best Actress Trophy sa taunang Asian Film Awards sa Hong Kong para sa kanyang powerful portrayal ng isang midwife sa locally produced film na Thy Womb sa direksyon ni Brillante Mendoza. Iginasal si Ate Guy sa aktor na si Christopher De Leon noong January 25, 1975. Mayroon silang isang biological child, si Ian De Leon, at 4 na adopted children, sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Naanal naman ang kanilang kasal noong 1996. Ayon naman sa marriage records ng Clark County sa Amerika, ikinasal din siya kay Richard Merck noong July 7, 1988 sa Las Vegas, Nevada. May 22, 2000 naman, nang magpakasal siya sa manager niyang lesbian na si Nori Sayo, ngunit hindi raw ito valid. Nagkaroon si Ate Guy ng mga sikat na love teams, kasama sina Tirso Cruz III, na kilala noon bilang Guy and Pip, at Edgar Bobot Mortiz noong 70s. Ang pinakamatagal na pinag-usapang naging kasama ni Ate Guy sa buhay ay ang dating aktor na si John Rendez. Si Ate Guy ang tumayong manager ni John sa loob ng mahigit 3 dekada. Noong October 2024, nakita si Ate Guy na bumisita sa shop ni Boss Toyo. Dala ang priceless memorabilia at iconic dress na isinuot niya sa Tawag ng Tanghalan noong May 1967 kung saan siya nanalo. Ngunit nilinaw niya na hindi niya ibinibenta ang damit
at dinala niya ito para makalikom ng pera para sa biktima ng bagyong Christine na humagupit sa Bicol Region. Nasa halagang 5 million pesos ang assessed amount ni Boss Toyo para sa nasabing damit. Kung magbago naman daw ang isip ng superstar at nais na ibenta ito, ilalagay ito ni Boss Toyo sa Pinoy Pawn Store Museum na kanyang ipinatayo. Kamakailan naman ay lumabas si Ate Guy at nag-cameo sa MMFF movie musical na Isang Himala, na isang pagkukwento sa kanyang iconic 1982 film. Bumida rin siya sa horror movie na Mananambal na ipinalabas sa sinihan noong February 19, 2025. Kinilala si Ate Guy ng iba't ibang award-giving bodies. Nagawaran na siya ng the Outstanding Women in the Nation's Service o TOWNS in the Field of Arts noong 1983. Centennial Honors for the Arts awarded by the Cultural Center of the Philippines noong 1999. Ani ng Dangal Award mula sa National Commission for Culture and the Arts noong 2013, 2014 at 2016. Light of Culture Awards from Philippine Center of the International Theatre Institute and the ITI Earthsavers UNESCO Dream Center for pioneering in the integration of theater, television and film noong 2013. Recipient of University of the Philippines College of Mass Communications, Gawad Plaridel Award noong 2014. Ipinagkaloob sa kanya noong 2015 ang Gawad CCP para sa sining for Film and Broadcast Arts, ang pinakamataas na parangal na ibinigay ng Cultural Center of the Philippines. At naibigay din sa kanya ang Gusi Peace Prize sa parehong taon. Noong 2023 naman, isang bagong uri ng begonia flower, ang B. Nora Honore, ay ipinangalan kay Nora bilang isang karangalan sa kanyang iba't ibang tagumpay sa entertainment industry. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, lubos po kaming nakikiramay sa naiwang pamilya at mga mahal sa buhay ng nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type your thoughts in the comment section below.